sa ating lahat. Eastern Police District, NCRPO. Squad Weekly meeting po natin at ako ang naatasan pong speaker po ngayon. At ito po yung part 2 ng ating kinalakay nung nakaraan. No God's Righteousness. Galing po ito sa PNP squad system po natin, manual natin sa PNP. At ito po yung No God's Righteousness. Alamin po natin yung katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ito po ngayon ng malinaw, the biblical concept of righteousness in Christ. Ito yung biblical, ibig sabihin po, galing sa salita ng Diyos, galing po sa Biblia. Yung konsepto, yung kaisipan ng katuwiran ay makukuha po natin dahil sa ating Panginoon sa Kristo nung tayo nakipag-isa na sa Kanya. At ang sabi po ng Biblia ganito, sa Romans chapter 10 verse 4 ang sabi po, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Yung kautusan, yun ang kinauuwian sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo upang sa ganon ay magiging makatuwiran ka sa pananaw ng Diyos. Righteousness. Para kanino? Para sa mga naniniwala sa Kanya. Alam niyo po kasi yung kautusan, meron 613 po yun during the time of Moses. At yung 10 utos, yun po yung moral law. At yan mga kapatid, kasi yung kautusan na yan ay hindi kaya ng tao. Kaya ang sabi po roon, yung 10 na yan, magkamali ka dun sa isa, back to zero ka. So ang ginawa ng Diyos Ama ay ito, sabi niya, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Ayan po ang kinauwian mga kapatid. Kaya itong kapanahonan natin, Christian era, ang basis ng kaligtasan po natin, basis ng kaligtasan, yung ating pananampalataya na sa ating Panginoon Kristo, upang sa ganun tayo maging righteous. Alalahanin po natin, ang ating topic No God's Righteousness. Kailangan po alamin po natin yan. Isa pang talata, Hebrews chapter 11 verse 6, ay ganito po ang sinasabi. And without faith, it is impossible to please God. Sabi po dyan, pag wala kang pananampalataya, imposibleng maluwalhati mo ang Diyos. Kaya kinakailangan, yung susi ng kaligtasan po natin, yung pananampalataya po sa ating Panginoon Kristo. Ano sabi po dyan? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya ang dapat lumalapit sa ating Panginoon Kristo, naniniwala na siya po ay umiiral na anak ng Diyos Ama, na siya umiiral, na siyang pag-asa ng kaligtasan. Mga kapatid, sabi po niya, He rewards those who earnestly seek Him. Kaya yung naghahanap po sa Kanya, yung lumalapit pa sa Kanya, at yung nakipagrelasyon sa ating Panginoon Kristo, sa puso at isipan, ang sabi po diyan, earnestly seek Him, magkaroon po ng reward. Yun po ang katotohanan patungkol po dito sa ating tinatalakay po ngayon, yung konsepto ng righteousness in Christ. So ito, 1 Peter chapter 1 verses 8 to 9, ang sabi po diyan, though you have not seen Him, you love Him. Kakaya po sa atin, mga kapatid, tayo mga nanampalataya kay Kristo. Hindi natin siya nakikita. Nakita, nasilayan. Ang sabi po diyan, though you have not seen Him, you love Him. Minamahal po natin ang ating Panginoon sa Kristo sapagkat siya po yung tumubos ng ating mga kasalanan. Tinubos ng kasalanan ng sanlibutan. At yan, makikita po natin, and even though you do not see Him now, you believe in Him. Tayo po niyan. Ang tinutukoy po niyan ay ang mga mananampalataya kay Kristo. Kahit hindi po natin siya namukhaan, nakita, naniwala tayo sa Kanya. And are filled with an inexpressible and glorious joy. Yung hindi may paliwanag na kalulati ang kagalakan po natin. Di ba mga kapatid? Yung pag-asa po natin. Alam nyo yung kagalakan na yan kasi alam nyo, yung buhay na walang hanggan, magmamana ka sa langit na bayan, hindi kayang tumpasan po ng salapian. Hindi kaya nating bayaran. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Makikita po natin, yung end result, yung kahinatnan, yung ating pananampalataya, ano ang reward po? Salvation of your soul. Alam niyo po mga kapatid,
tell you directly, yung kamatayan po kasi, wala tayong takas dyan. Kaya ito na yung panahon para tanggapin na natin ating Panginoon Kristo. Ito na, kaya makikita po yung faith, ulitin po, yun po ang susi ng kaligtasan. At yung faith na yan, dapat samaan po natin ng, yung obedience, yung pagsunod po natin sa kanyang mga salita. Samahan po natin. Isa pang talata po, 2 Peter chapter 3, verse 9, sabi niya, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." So makita po natin yung repentance. Alam niyo, sa wikang Tagalog, ang sabi po dyan, ang Panginoon ay hindi banayad sa kanyang pangako, na kagaya ng pagkaintindi ng iba. Sa halip, sabi niya, siya ay be patient, mapagtiis ang ating Panginoon Kristo. Inaantay po natin, inaantay po tayo na kinakailangan po buksan ang ating puso at isipan at lumapit sa Kanya. Not wanting anyone to perish. Ayaw ng Diyos na merong maparusaan Ayaw ng Diyos yan. Kanya lang alam niyo po ang tao, binigyan po tayo ng free will. Hindi tayo parang robot. Binigyan tayo ng free will. Tayo yung nag-choice kung bad or good ang buhay po natin. Hindi ang Diyos, kokontrolin tayo ang ating puso at isipan. Binigyan tayo ng kalayaan upang sa kanang mamili po tayo. Now, maraming equipments, itong love letter na binigay ng Diyos sa atin, itong Bible, nariyan po hindi siya nagkulang sa atin. But everyone to come to repentance. So, importante po yung repentance sa atin. Magsisisi po tayo, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Acts 3:19 ang sabi po dyan, ano po ang repentance? Repentance then and turn to God. Yung pag nagsisi ka, manumbalik ka sa Diyos. Anong ibig sabihin ng repentance? Repent. Kung magsisi ka po, kinakailangan bumalik ka. Yung inaalagaan mong kasalanan, hindi ka patuloy, bumabalik ka sa Kanya at pumupunta ka sa ating Panginoong Diyos. Dahil nagsisisi ka. So that your sins may be wiped out. Para ang mga kasalanan po natin mapatawad. That times are refreshing may come from the Lord. At pag ginawa po natin, mapanariwa yung ating relasyon sa ating Panginoon. Bagamat anuman ang kasalanan mo, yun po ang Diyos yun po ang inaantay ng Diyos sa atin para sa ating kaligtasan. So makikita natin, yung faith po natin, yung pag-repent po natin, ano po ang sabi po dyan? Sa isa, yung ating obedience ay kinakailangan din po. At sabi ng Romans 5:19, "For just as through the disobedience of the one man that many were made sinners." Ito po ang tinutukoy dyan si Adan. Sila yung unang nakasala, siya yung sumalangsang, siya yung sumalangsang doon sa Garden of Eden, sila nakasala at yan, maraming nakasala dahil doon nagsimula yung kasalanan. Pero ang sabi dyan sa isa, sa sunod na talata, so also through the obedience of the one man, ang tinutukoy po dyan ang ating Panginoon Kristo, the many will be made righteous. Yung ginawa niya kasi, tinubos ang ating mga kasalanan. Yan ay ang ating Panginoon Kristo. At yan mga kapatid, ito na yung huling talata. Ito yung napakaganda na talata. Isa sa favorite ko, ganito po ang nakasaad para sa pag-asa po natin sa kaligtasan. Ang sabi po niya, para maging righteous po tayo, ang sabi niya, Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." So makikita sa wikang Tagalog, ay hindi ko ikinakaya ang ebanghelyo. Ano po itong ebanghelyo? Yung kapanganakan, yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo at nabuhay na mag-uli. Yun po ang kapangyarihan, sabi na, the power of God that brings salvation to everyone who believes. Kaya sabi po dyan, John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." So, first the Jew, una sa mga Hudyo, then to the Gentile. Yung bukod sa Hudyo, mga kapatid, tayo po yung mga Hentil. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ay yun po ang malinaw. Para maging righteousness tayo sa pananaw at katuwiran para sa Panginoon, yun po ang gagawin natin sa buhay po natin. Ito po yung discussion natin doon sa breakout room natin. What is your significant learning today and why?
Yun lamang po ang simple at sana po yun i-discuss po natin. God bless to everyone. Back to you, MC. Thank you.